naman kaya ang reaksyon ni Marcos Sison nang tawagin siyang bold actor? Pero bago yan, saan nga ba siya komportable? Sa pag-arte o pagkanta? Panoorin natin ito. Ang last ko yatang teleserye, just pagkatagal-tagal na hindi ko na matandaan. Dito na lang ako sa pagkanta siguro, hindi ko... wala na akong energy para sa acting. Nasubukan ko na yun, nagustuhan ko naman. Kaya lang, mas gusto ko yung singing. Ito yung komfortable ako. Kasi napakadaling kumanta. Ewan ko na nga kung mali ako sa sinasabi ko. Siguro medyo mali siguro yung timing ko dahil puso-puso yung mga bold movies ng araw. Nung araw, payat pa ako. At hindi nyo na itatanong, ako yung naging Seiko Jewel. Alam nyo na, di ba? Sexy. So sabi ko sa dati kong manager na si Nestor Portero, sabi ko, ayoko na. Okay na ako dito sa pagkanta. Okay na ako dito. Kasi minsan na-introduce ako na at this point, ladies and gentlemen, I'd like to introduce you to a very good singer who turned bold actor. So, na-offend ako. So, sabi ko, Nestor, ayaw na magawin. Yun. Ayan, si Marcos Sison po ay magkakaroon ng concert sa Soler, di ba? The Theater at Soler. The Theater at Soler, ang pinamagatang Seasons of OPM. Sa July 5 na po yan, di ba? Saan guest niya ang dalawang best friends niya, of course, si Rico Puno tuloy, si Ray Valera, at saka si Nonoy Zuniga, kasama pa isang Martin Rivera at isang Vice Ganda. Ay, bongga! Bongga, di ba? 5 malalaking pangalan sa OPM, di ba? At ito po yung kanyang birthday concert, di ba? Correct. Sa mga... birthday concert ba? Si Ding Dong ang Abensado yun. Sa mga hindi po nakakaalam, si Marco, di ba, syempre mga millennials ngayon, ang alam talaga ay singer lang siya. Pero nung araw, kasing edaran namin, ay naging artista pala siya at naging Seiko Jewel pala siya. Kahit kami nagulat, di ba? Pero ako... ang dami niya binanggit ng mga pelikula, Hindi ko talaga matandaan na nagpa-sexy siya. Siguro hindi siya nagpa-sexy. Nakasama lang sa mga movies ng Seiko. Kagaya po ng Beautiful Girl, kung natatanda niyo yung pelikula niya na bida si Gretchen Barreto. Tatlo yung nagawa niyang pelikula. Pero yung isang pelikula, nandun yung idol ko, Mahirap ang Magmahal, ni Janice de Belen at Shasha Padilla. Hindi ko siya matandaan na nandun. Baka nandun siya pero hindi siya leading man, di ba? Correct. Pero ayun nga po, sa mga hindi po nakakakilala, baka naririnig niyo naman yung lumang awitin niya na it's just a make-believe. At saka yung love will make you see you disappear. through Ay, di ba yun? and disappear. My love, naririnig niyo po yan. My love will see you through. Just it's out for the start. Just make a broken heart. Yung ganun po. Si Aida at si Lorna at si Lorna. Oo nga. Tama. Si Aida, si Lorna at si Faye. Si Aida o si Lorna o si Faye. Kawawang puso ko, namuhumog ko. Hindi na daw po niya babalikan ng pag-arte dahil isang beses daw kung saan nag-guest siya, ay in-introduce siyang singer turned bold actor. Medyo na-offend daw siya doon. Ay, teka muna. Hindi ako, mas gusto ko talaga makilala as singer, tapos ayoko bold actor. At saka Singer ang turned interest sa bold kanya, actor. bold actor? Oo. Sana man lang sexy actor, di ba? Bold actor talaga. Sexy actor na lang sana Kaloka. kaysa bold, di ba? Naloka talaga si Marcos Sison. Talagang, at takan mo na, parang pili nga niya na bastos siya eh. Di ba? Hindi ako bold actor, hindi naman siya nagpakita ng Junjun. Kahit Seiko Films ay gumagawa dati ng mga sexy films, di ba? Pero alam niyo po, kung nakita niyo nung kabataan, yung mga Gen Z, yung mga millennials matawag sa mga bata, ang gwapo po ni Marcos Sison nung kabataan niya. Boomers. Meron din.